Isang mapagpalang araw muli mga bata. Ngayon, ang asignaturang ating pag-aaralan ay Araling Panlipunan 2. Nasa pang-apat na quarter na tayo, pangalawang linggo. Ang ating paksang aralin ay Ang Aking Papel sa Aking Komunidad. Ang layunin para sa araling ito ay natutukoy ang iba pang tao na naglilingkod at ang kanilang kahalagahan sa komunidad. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Parañaque. Maraming salamat po. Ngayon, tayo muna ay magbalik-aral sa ating nagdaang aralin. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng karapatan ng mga bata at malungkot na mukha kung hindi. Una, si Tanya ay mahilig umawit at sumayaw. Siya ay laging sumasali sa mga paligsahan sa kanilang lugar. Ito ba ay nagpapakita ng kanyang karapatan? Tama! Sunod. Istrikto ang mga magulang ni Mateo. Hindi siya pinapayagan na makipaglaro sa kanyang kaibigan. Ang sagot ay mahusay. Kasi, di ba bilang isang bata, kayo ay may karapatang makapaglibang at makapaglaro. Okay. Sunod. Hindi makapag-aral ng maayos si Alan dahil laging maingay ang kanyang mga kapitbahay. Ano ang sagot? Masaya o malungkot na mukha? Tama, malungkot na mukha. Kasi nahahadlangan ang kanyang karapatang makapag-aral dahil sa ingay sa kanyang paligid. Ang pangangalaga sa komunidad ay nagbubuklod sa mga tao. Nagiging daan ito tungo sa pagkakaisa. So pag meron tayong pagpapahalaga sa kapwa o pangangalaga sa kapwa natin, meron tayong pagmamalasakit at mararamdaman ito ng mga kapwa natin kasama sa komunidad, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Napakahalagang makita ng mga bata ang pagtutulungan sa bawat isa lalo na sa panahon ng kagipitan at kalamidad, lalo na sa panahon ngayon meron tayong pandemyang kinakaharap. Kahit papano, kahit mahirap ang buhay, natural na sa ating mga Pilipino ang tumutulong tayo. So mahalagang makita ng mga bata yun para yun ay pamarisan din nila. Para yun ang maging daan para matutunan din nila ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Dapat matuto rin silang makilahok sa mga gawaing pangkomunidad para sa ikabubuti ng lahat at maunawaan ng bawat kasapi ng komunidad ang kahalagahan nito. Okay, bilang isang bata, makakatulong ka sa iyong komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng kung ano ang pwede mong maitulong. Halimbawa, merong nasunugan sa inyo o kaya merong nagkaroon ng baha na wala silang natirang mga gamit sa bahay, wala silang mga damit. Okay, maaari nyo silang tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay nyo ng mga damit nyo na hindi nyo nagagamitin, ngunit maaari pang mapakinabangan ng iba. At maliban doon, lalo na yung mga nasunugan na mga bata, pwede kayong magbahagi din sa kanila ng mga laruan nang sa gayong mababawasan ang kalungkutan nila dahil sa nangyari sa kanila. Ngayon, meron ako ditong dalawang tanong. Una, ano-ano ang gawain sa komunidad na nagpapakita ng pagtutulungan? Yan, paglilinis o paglilinis ng kapaligiran. Okay, lahat naman sa ating komunidad gusto ng malinis ang
kapaligiran. So, tulong-tulong tayo sa paglilinis. Merong mga programa ang komunidad na magpapakita kung paano natin malilinis o sama-sama tayong maglilinis ng ating kapaligiran. Maliban doon yung tree planting. Kung hindi man tree planting, yung magtatanim ka ng mga halaman na green para maging green ang ating kapaligiran. Maging presko ang hangin at maganda din tingnan ang paligid pag maraming tanim. O, katulad sa school natin, di ba may programa ang school natin o ang paaralan natin, di ba dati gulayan sa paaralan, ngayon naman gulayan sa ating mga tahanan, di ba? Kasi wala nga tayong face-to-face, so magtatanim tayo sa ating mga bahay-bahay. Malaki ang naitutulong ng pagtatanim maliban sa magiging presko ang paligid, magiging maganda tingnan, makakabawas pa tayo sa mga gastusin kasi imbis na bibili tayo ng mga panghalong gulay, hindi na tayo bibili kasi meron na tayong mga sariling tanim. Maliban doon, ang sikat na pagpapakita ng pagtutulungan ay yung community pantry, di ba? Yung magbibigay tayo, mamamahagi tayo ng pwedeng makain ng ibang tao na hirap nang magkaroon ng pagkain dahil siguro sa nawalan sila ng trabaho o talagang mahirap na talaga ang buhay sa ngayon dahil sa pandemya ang kinakaharap natin. Sunod ay, bakit mahalaga ang pagtutulungan sa paglutas ng mga suliranin sa komunidad? Okay, upang mabilis masolusyonan ang lahat ng problema. Kahit ano namang problema, kahit ano kabigyan yan, pagtulong-tulong ang bawat miyembro ng pamilya, ang bawat pamilya sa isang komunidad, mabilis nating masusolusyonan ang problema. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang pananagutan. Ang pananagutan ay tinuturing na kasing kahulugan ng mga salitang tungkulin, obligasyon, at responsibilidad. Ang pananagutan ay ang mga dapat gawin ng isang tao para sa kanyang sarili at para sa kanyang bayan. Paano mo maipapakita ang pagtugon mo bilang pananagutan sa pangangalaga ng karapatan bilang anak? Alamin natin. Tungkulin mong igalang ang iyong magulang, mahalin at sumunod sa lahat ng payo at bilin nila, mag-aral ng mabuti at maging mabuting tao. Di ba binigyan tayo ng karapatang tinatamasa natin o binigyan kayo ng karapatang tinatamasa nyo? Sa ngayon, yung maisilang, magkaroon ng pangalan, makapag-aral, sa kabila naman ng mga karapatang ibinigay sa inyo, tungkulin nyo namang pangalagaan ang ang karapatan na yon, ang karapatang magkaroon ng pangalan, karapatang makapag-aral. So, may papakita nyo kay mama ang pagtugon nyo sa pamamagitan ng pagsunod nyo sa inyong mga magulang. Pag may sinasabi si mama, susunod tayo at mahalin din natin. Kung gusto tayong mahalin ng ating mga magulang, syempre ang ating mga magulang gusto din nilang mahalin sila. Kaya ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa kanila, hindi lamang sa pagsasalita nyo, kundi sa pagtulong sa mga simpleng gawain sa bahay. Makinig kayo sa mga payo nila kasi yung payo ng ating mama, minsan naiinis tayo kasi minsan sasabihin natin masyadong pakialamera ang magulang natin. Pero para din sa atin yan. Para din sa ikabubuti natin. Kaya tayo pinapakialaman ng nanay natin kasi ayaw nilang mapariwara tayo. Okay. At syempre, pag tayo pinag-aral, kung karapatan nating mapag-aral tayo ng ating mga magulang, tungkulin din nating mag-aral ng mabuti para ipakita sa kanila na hindi nasasayang yung ginagawa nila para sa atin. Kasi pag nakapag-aral tayo ng maayos o ng mabuti, ito ay magiging susi din para maging mabuting tao tayo sa hinaharap. Okay?
Tulungan ang mga magulang sa abot ng makakaya mo bilang ganti sa pag-aaruga sa iyo at mahalin sila. Okay, hindi man natin magagawa ng sobra na maibalik sa kanila kung paano tayo inaalagaan ng ating mga magulang. Kahit sa maliit na paraan, um, pwede nating maipakita ang pag-aalaga at pagmamahal din natin sa kanila. Okay, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na pagpagod na sila, kailangan na nilang magpahinga, o kaya kung kaya nyo na punasan si mama pag halimbawa may pawis si mama habang nagtatrabaho, o kaya naman pagpagod na si mama, hihilutin nyo, o kaya naman uh, kung kaya nyo nang ipagtimpla sila ng kape o ng gatas pag nagpapahinga na sila, pag pagod sila, mararamdaman nila yung love ninyo sa kanila sa simpleng bagay na kaya nyong gawin. Okay, sunod, mag-aaral. Mag-aral mabuti, paunlarin ang mga kakayahan at talento. Okay. Katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung binigyan kayo ng karapatang makapag-aral, kailangan susuklian din ninyo sa pag-aaral ninyo ng mabuti. At ang inyong mga kakayahan, di ba, sabi ko sa inyo, iba-iba ang kakayahan natin. May magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling magpinta. Iba-iba ang ating kakayahan. So, pag binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, kailangan mas paunlarin pa natin at gamitin natin sa mabuti. Sumali sa mga pampaaralang grupo at sumunod sa patakaran ng paaralan. Para mas mapaunlad nyo ang mga talento nyo, kung kayo ay marunong sumayaw, syempre sasali kayo sa dance group. Pag marunong kayo umawit, sasali kayo sa choir. Pag marunong kayo magpinta, sa art club. Diba? Depende sa inyong kakayahan para mas mapaunlad pa ninyo ang inyong kakayahan. Kasapi ng simbahan. Magsimba linggo-linggo. Ipakita ang paniniwala sa pamamagitan ng mga kilos, prinsipyo at mabuting gawa, lalo na sa lahat ng bagay na may buhay. Gayon din ang pagtatama sa maling gawa ng mga kasapi. Okay. Bilang kasapi ng simbahan, dapat sabi sa atin, di ba, sa ating paniniwala, dapat lagi tayong magsisimba. Lalo sa akin, bilang isang Katoliko, obligado ako na magsimba pag linggo. Kasi yun lang ang hinihingi daw ni God para bigyan siya ng time na magpahinga naman tayo. Kasi di ba busy tayo Monday to Friday, meron tayong klase. Pag Sabado, din tayo, yung trabaho, tulong-tulong din kay mama. Pag linggo, araw naman yun ng pahinga, araw naman yun para kay God, para magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na binigay sa atin, sa muling pagbangon natin sa umaga. Okay, kailangan, ngayon, sa panahon ngayon, hindi tayo makakapunta sa simbahan, lalo na kayo kasi mga bata, bawal lumabas, di ba? Pwede kayong magsimba online, di ba? May mga online na nasimba. Okay, pwede nating ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilos natin, yung prinsipyo natin at mabuting gawa natin para sa ating kapwa. Kasi minsan naman, simba nga tayo ng simba, paglabas naman natin salbahe din tayo, o pag nakikipagkapwa tayo, hindi tayo maayos sa ating kapwa, di wala din. Kailangan magsisimba tayo at gagawin natin o isa sa buhay natin kung ano ang sinasabi sa simba, dun sa homily ng pare. Okay, para sa ating unang gawain, bilugan ang T kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at M kung ito ay mali. Una, ang mga mamamayan ay dapat magtulungan para sa kapayapaan ng isang lugar. Tama o mali? Mahusay. Tama. Sunod. Putulin ang mga punong kahoy at gawing panggatong. Ang sagot ay mali. Okay, ang pwede mo lang gamitin na panggatong yung mga
nalaglag na ng mga sanga ng puno, yung mga natuyo na. Pero yung kung puputulin mo ang mga kahoy na makikita mo sa paligid, mali yun. Kasi mababawasan ang sisipsip sa tubig kapag nag-ulan. So, madali tayong magkakaroon ng pagbaha at tayo din ang maapektuhan. Hindi basta-basta pwede tayong magputol ng puno. Di ba nga sabi, bago tayo magpuputol ng puno, isang puno kailangan bago natin putulin, magtanim muna tayo ng 10 puno na bago para mapanatili ang kaayusan ng ating kalikasan, para hindi masira ang ating kalikasan. Hindi tayo yung basta-basta lang magpuputol ng puno. Pangatlo, itapon sa ilog ang mga basurang nagkalat. Ang sagot ay mali din. Okay. Diba paulit-ulit sinasabi ni teacher sa mga nagdaang aralin, bawal tayo magtapon ng basura kung saan-saan lang. Dapat itatapon natin sa tamang tapunan. Kasi pag sa ilog natin tinapon, yung mga nakatira doon ay mamamatay. Yung mga isda, yung pwede natin mga mapakinabangan at dudumi yung ilog. Imbis na pwede pa tayong maligo, pwede pa tayong maglaba. Minsan may mga ilog na pwede pa tayong uminom. Hindi na natin magagawa yun kung madumi na ang ilog. Ngayon, suriin natin ang mga sumusunod gamit ang simbolo kung sino ang gaganap sa sumusunod. Iguhit sapat lang ang iyong sagot. Simbahan, paaralan, anak. Ayan ang iguguhit nyo. Una, tuturuan ng mga mag-aaral ng mga paraan sa wastong pangangasiwa ng mga pinagkukunang yaman. Okay, paaralan. Ang inyong guro ay tinuturuan kayo ng mga wastong paraan ng pangangasiwa sa ating pinagkukunang yaman. Kung paano nyo aalagaan ang ating mga pinagkukunang yaman. Pangalawa, tulungan ang magulang sa abot ng makakaya. Sino kaya ang tutulong sa ating mga magulang? Okay, ikaw bilang isang bata, kailangan mong tulungan sa abot ng iyong makakaya ang iyong magulang. Pangatlo, nag-aaral ng mabuti para sa magandang kinabukasan. Mahusay. Kayo bilang isang bata, kailangan mag-aral kayo ng mabuti para sa pagtanda nyo o sa kinabukasan, sa darating na panahon, maging maayos ang buhay nyo. Magkaroon kayo ng magandang trabaho at magandang buhay. Para sa ating tayain, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagtugon sa pananagutan sa pangangalaga ng karapatan bilang bata. Okay, lapis bilang mag-aaral at bulaklak bilang kasapi ng simbahan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ang bawat tanong. Una, pinapayuhan ko ang aking kaibigan sa mga mali niyang gawain tulad ng pagsasabi ng masama laban sa kapwa. Ano ang sagot? Masayang mukha, lapis, o bulaklak? Pangalawa, tumutulong ako sa mga gawaing bahay upang mabawasan ang gawain ni nanay. Pangatlo,
Tuwing linggo, kami sumasamba sa Panginoon. Tuwing linggo, kami sumasamba sa Panginoon. Pang-apat, nag-aaral akong mabuti para makakuha ako ng mataas na grado. Nag-aaral akong mabuti para makakuha ako ng mataas na grado. Pang-lima, sumusunod ako sa mga patakaran ng aming paaralan. Para sa ating likhain, magsaliksik ng mga larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa komunidad. Okay, maghahanap kayo ng mga larawan o picture ng mga pagpapahalaga sa komunidad. Pangalawa, pag natapos na ninyong mahanap yung mga larawan na yun, gupitin at idikit ito sa malinis na papel. Sunod, isulat ang dahilan kung bakit mahalaga ang pangalagaan ang mga ito. At ang panghuli ay, tingnan ang rubric sa module upang makita ang mga pamantayan kung paano magmamarka sa iyong collage para malalaman mo kung paano ka makakakuha ng mataas na marka. Kapag tapos na kayong sagutin ang tayain at likhain natin, maaari nyo na itong kuhanan ng larawan at isend sa ating Messenger GC. Magandang araw muli mga bata!